Panginoon. At sa pagkakataong punto, tayo kumain ng salita sapagkat yung word ang nagpapalakas sa atin. Sabi nga, ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang lumalabas mula sa bibig ng Panginoon. The words I speak unto you, they are spirit and they are life. Sabi ng Panginoon. Okay. We're going to meditate on Romans chapter 8, the whole chapter. Kaya marami po tayo kakainin salita sa umagang ito at sa gabi, sa hapong ito. At ito po ay may pamagat na the seven new assurances accompanying salvation. O 7 katiyakan na sumasama sa ating pagkakaligtas. Kung kayo maligtas kay Kristo, may 7 bagay na sasama sa iyo. Okay, let's pray. Thank you, Lord. Holy Spirit, sa hapong ito, nagpapasalamat po kami for the wisdom and knowledge that you are going to impart through the name of Jesus Christ. Hinihiling ko, Panginoon, continue to put power in your words at imit mo po ang mga problema, lalo-lalo na sa kanilang mga kaisipan, sa kanilang mga puso, sa kanilang mga laman. At dalayan po namin, Panginoon, as we meditate on your words, you'll continue to heal those who need healing. You'll continue to supply the needs of your people. Ayon sa iyong mayamang kayamanan sa kalulatian dahil kay Kristo Jesus. Sa ngalan ni Jesus, I declare and pronounce, Lord, there will be liberty to those who are oppressed. Salamat po, Diyos, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. As you cover us with your precious blood. Okay. So, may 7 bagay na tinitiyak sa atin nung tanggapin natin ang Panginoon sa Kristo. It accompanies the believer after na siya ay tumanggap sa Panginoon. Kung ano buhay natin doon, tiyakin po natin. Binago na tayo ng Panginoon doon. Doon na, umisan may mga flashback o throwback. Sabi nga doon sa Facebook, yung throwback, yung mga dati-dating litrato o picture. So, may bago na tayo posisyon ngayon. Okay. As we meditate on Romans chapter 8, prepare po ninyo ang inyong mga Biblia at tayo po ay magbasa. Okay. Number 1. The believer has a new position. So, tanggapin natin si Kristo, tayong lahat ay may bagong posisyon na. Ano yung posisyon na yun? Okay. Pero natin, may dalawang posisyon dito ang binabanggit. Our position in regard to the Son of God. Ang tanggapin mo si Kristo, may 3 bagay na tayo makikita sa verses 1, 2, and 3. The believer in Christ. May 2 bagay na ginawa sa dito. Okay. Number 1, under the word na the believer is a new position, gumawa siya na there is a miracle involved in us. Alam niyo ba yun? May himala nang nangyayari sa iyo nung tanggapin mo si Kristo. Pagabat parang hintay mo, tumaas yung bog mo, o kinikilabutan ka, o ikaw yung naiyak. Hindi po yun. Yung pong mga bagay na may panlabas lamang. Pero deep within us, gagawa siya ng bagay na miracle. At ito po ay lalabas sa atin habang tayo nagpapatuloy sa Panginoon. Kaya nga dapat tayo ay no turning back. Okay. Basahin natin ang verses 1 hanggang verses 1 and 3. Kaya natin sinasabing miracle. Yung verse 1, ano sabi doon? Ngayon nga wala nang anumang Ngayon nga, wala nang anumang hatol sa mga nakay ni Jesus. Hinahatulan ba natin ang isang kapatid sa Panginoon?
Hindi. Ang pwede lang humatol sa iyo, yung labas sa bakuran. Bakit? Wala silang alam sa word eh. Kaya tayo nakaalam sa word, hindi dapat katulad ang isang na kay Kristo Jesus. Yun ang sabi ng verse 1. Yung unang himala mangyayari sa iyo ay wala ka na sa katulan. Yun yung posisyon mo ngayon. Kaya yung condemnation, hindi natin dapat ito basta-basta tanggap ng tanggap. Okay. Sa verse 3, ano sabi doon? Verse 3, letter A. At ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pagitan ng laman sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak nang gayon Saan yun? Ang makasalanan naman. dahil sa kasalanan ay pinahatulan ng Diyos sa laman ng kasalanan. Ayan. Yung hindi mo magawa, ay ginawa ng Diyos sa'yo. Diba, yun ang posisyon mo ngayon. Kaya nga, kung tayo may mga kahinaan pa, hayaan lang natin siya. There will come a time na ito po ay aalisin ng Panginoon sa atin. Take note of the word. Ang hindi magawa ng kautusan ay yamang ito'y pinahina ng laman. Ano nagpapahina sa ating laman? Ano? Yung kautusan. Ano ba alam mo, could you please give me mga ilang bagay patungkol sa kautusan? Ano ba mga utusan ang nagpapahina doon sa ating laman? Huwag iki-apit. Ayun, ano ba? Huwag kang makikapit. Yung, ano ba? Yung pakikiyapit, ito pinalakas ng laman. Maunawaan natin yun, ay, mo, hindi natin kaya ito pigilin sa sarili natin. Pero pagpasunin mo, take note of the word, yan magpipinahina ng laman. Ginawa ng Diyos sa pagsusugo ng kanyang sariling anak sa inyo ng makasalanan. So yung pagiging makasalanan natin, inimput ng God the Father sa God the Son, dahil sila makakaya noon. At tungkol sa kasalanan, hinatulan niya ang kasalanan sa laman. So yung tayong dapat na magkaroon ng parusa, sino na parusahan? Si Jesus. Kaya yun ang posisyon mo eh. That is the miracle work of God. Okay. So, ano ang ibig sabihin nito ngayon sa verse 2? Ang sabi ng verse 2, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay nagpalaya sa atin. Ano nagpalaya sa atin? Yung kautusan ng Espiritu. Mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. So, dalawang bagay. Yung pinalaya ng Diyos sa atin. Yung kasalanan at saka yung kamatayan. When sin entered the world, tandaan po natin, dalawa dito. O tatlo pala. Alam ba niyo? Kamatayan. Ano pa? Kasalanan. Ano pa? Kaya nga, hindi po pwede ikaw eh. Mananampalataya pagkatapos. Hindi ka sasagana. Pasasaganain ka ng Diyos. Kaya na, titignan mo muna. Hayanin mo na medyo magplastis ka. Talagang gano'n eh. Abadi ang pagtitiis sa fruit of the Holy Spirit. Obligadong matikman natin yon. Obligadong maranasan natin yon. Okay? So, yung dalawang bagay na yon, ang nagpalakas ng ating posisyon. Ano na yan? Yung miracle involved. Pagkakatanggap natin kay Kristo. Pangalawa, yung the means na nag-involve dito. Ano yung means na yon? Ito po, inaccomplish ng Panginoon ang law ni Moses. Yung hindi natin magawa ay ginawa ni Kristo. Si Moses ang
Binigyan ng Diyos ng God the Father kay Moses sa saan? Sa Mount Sinai. At isinakatuparan ni Jesus doon sa cross of Calvary to the death of Jesus Christ. So ano unang kasiguraduhan natin tayo maligtas? The believer has a new position. May bagong posisyon. Kaya balis ka rin sa posisyon na hindi bagay sa atin. Okay. Number 2. The believer has new guests. Aba, meron ka palang panauhin na. Ano ba yun? May panauhin ka? Tagal-tagal lang lumiligo sa'yo, hindi mo siya sagot eh. Okay. Who is he? Sino siya? Sino yung panauhin mo na yun? Oh, gusto tayo ngayon sa verse 9. Okay. Sa verse 9. Okay, sabi dito, ngunit kayo'y wala sa laman. Pag sinabing wala sa laman, hindi wala sa sarili, ha? You are present in your body. Ang tinutukoy yung gawa ng laman. Ngunit wala kayo sa laman. Kundi nasa Espiritu. Ibig sabihin, yung Espiritu ni Kristo ang siyang nagpapagalaw sa atin. Yaman, nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. So, bakit? Kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya hindi sa Kanya. Okay. Dito po, sa verse 9, sino yung guest natin? It is the Holy Spirit. Ang guest mo ay ang Holy Spirit. Yung hindi mo kayang gawin, ipapaisip sa iyo ng Holy Spirit. All we need to do is just obey Him. So, kilala natin yung ating guest. Ay, meron siyang tatlong bagay na ginagawa sa atin. Doon sa ating, nung makilala natin na may guest tayo, may tatlong bagay siyang ginagawa sa atin. Okay, sa verse 11. Okay. Sabi doon, sa verse 11, He wants to strengthen Christ and raise Him from the dead. Sa verse 11. Okay, sabi naman dito, ngunit ang Espiritu niyong bumuhay na muli kay Jesus ay nananatili sa inyo. Siya na bumuhay na maguli kay Kristo mula sa mga patay ay pagbibigay ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamagitan ng kanyang Espiritu na naninira sa inyo. Ano ang nagpapasarap sa ulan? Ginamoto. Oo, pagka wala na ang ginamoto. Patis. Ano ang pampaanan? So, ano ang nagpapaligaya ngayon sa buhay? Holy Spirit. Holy Spirit. Without the Holy Spirit, you are not holy. Amen. Now, nandito yung Holy Spirit, pero minsan nakakagawa pa rin tayo ng mga, could we say, kalokohan. Nakakagawa pa rin tayo ng gano'n. Bakit? Asalaman kayo. Kaya nga, hindi mo nagagawa mo naman ito. Susuko ka na. Why? The Word of God says there is no condemnation in Christ. Alam ba niyo kung anong nag-aaya sa atin sa ano? Para mapamahalaan kita sa Panginoon? This is my favorite verse sa Romans chapter 2, verse 4. Okay. Ano sabi doon? Romans 2:4. Subalit, hinahamak mo ang kayamanan ng kanyang kabutihan. Pagtitiis at pagtsatsaga na hindi mo nababatiin na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Hindi ka papalukain ng Diyos para ikaw ay magsisi. It's not like an old man or woman na namamalo. Hello? Anong gawain niya? Ipapataman niya sa iyo yung pag-ibig niya. Para maunawaan mo na yung pag-ibig niya umaakay sa iyo para magsisi ka. Amen.
Mahihiya ka ngayon sa Panginoon, Lord. Ayoko na po. Kasi yung love niya, ito magtutulak sa iyo para ikaw ay mag-get down on your knees. Yun. Okay. And then, kung paano yun ang kanyang ginagawa, he wants to strengthen Christ and raise him from the dead. Alam na ba yun si Lord ay nasa Garden ng Gethsemane? At siya'y pinanghinana? Kasi hindi siya sinamahan ng barkada niya. Nagsitulog eh. Natulog, naghihibik eh. Ewan ko kung ano pa pinagawa nila. Sabi ni Lord, hanggang ngayon, matutulog pa kayo? Liwa naman niya, nag-try naman siya. At doon siya ay, sa tindi ng kanyang panalangin, pinagpawisan siya ang lumabas sa kanyang dugo. At siya'y pinalakas ng angel of God. Kapag tayo gano'n, may problema. Alam mo, matuto lang tayo manalangin kaysa sa magkitsing-kitsing. Hindi makuha kasagutan doon. Okay. So, he wants to strengthen Christ and raise him from the dead. Pangalawa, he now lives within us and control us. Verse 9. Okay, verse 9. Ano sabi? Ngunit kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Subalit kung sino ay walang Espiritu ng Kristo, siya hindi sa kanya. Maliwanag yun. Ang Espiritu ng Santo ay nasa atin. Kung wala siya ang Espiritu ng Kristo, wala sa iyo si Kristo. E tinanggap natin siya. Napipil ba ni Holy Spirit? Amen. Hindi siya isip lang yun, ha? Para po tayo maranasan ito, ay humingi tayo ng humingi sa Panginoon. Lord, kailangan ko lakas mo. Lord, kailangan ko kasagutan sa problema. Once na hinihingi po natin, ito po ay darating sa atin. Humingi ka, ikaw ay bibigyan. Maghanap ka, ikaw ay makakasumpo. Kumanto ka, ikaw ay bubuksan. Meron bang binigyan na hindi humingi? Meron ba? Meron bang pinagpusan na hindi kumatok? So, yung kumanda yun ay para sa atin. Okay. Pangatong bagay, na makikita natin dito, he now strengthen us and will someday raise up from the dead. Okay. So, ngayon daw, tayo ay pinalalakas dito, nitong Holy Spirit. And will someday, at parang araw ay, pag tayo namatay, tayo ay i-raise up niya. Verse 10, 12, and 14. Okay, 10. At kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan. Ngunit ang Espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. So, kung nasa si Kristo, unti ka ba ni Kristo magkasala? Hindi. So, yung verse 12, sabi naman doon, ay, kaya nga mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman upang mamuhay ayon sa laman. Saan yung utang natin? Sapagkat kung mamumuhay kayo ayon sa laman, kayo ay mamamatay. Subalit sa pamagitan ng Espiritu, ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman. Kayo ay mabubuhay. So ang mabuhay sa Espiritu ay, pakinabang. Ang mabuhay sa laman ay kamatayan. Yun nga, lagi tayo problematic pagka laman, sa laman tayo nag-ooperate. Okay, yun po ang gandang bagay doon. At sabi ng 14, sapagkat lahat ng pinapatubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila'y mga, Sila ay mga anak ng Diyos. Pagka pinapatubayan ka ng Espiritu Santo. Okay. So that's number 2, ano? Number 1 is the believer says a new position. Number 1 yun. Number 2 is the believer says as a new guest. Number 3,
The believer has a new adoption. May bago tayong pagkakakup-kup. Nung tanggapin natin si Lord, we are now a member of God's family. Member ka ng ano? God's family. Okay. So may dalawang bagay dito. Dito po ay binibigyan tayo ng intimacy with the Father. Sino dito ang mga papas boy? Wala. Sino ang mamas boy? Kuya Kuya Ken. Mamas Boy. So, ganun tayo. Nung tayo tumanggap kay Kristo, tayo naging ka-intimate natin ang Father. Sabi ng 15, 16. 15 and 16, sabi nito. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkalipin upang muli matakot. O, bawal lang matakot. Kundi, tumanggap kayo ng Espiritu ng pagkakukup. So, dahil dito, tumatawag tayo ng Ama. So, yun ang dahilan kung bakit tayo tumatawag ng Ama Father. Dahil kinukup tayo. Pag kinukup ka ba, ginugutom ka? Pagka kinukup ka ba, nuhubaran ka? Hindi. Dinadamitan tayo. Hindi ka gagawin hubad ng Panginoon. Dadamitan tayo. So, yun ang una. Under nung i-adapt niya tayo. Tayo ay nagkaroon ng intimacy na pagkakalapit sa God the Father. Pangalawa, ay, bigyan na tayo ng inheritance. Hindi ba na mayaman ka? Ano ba yan? Hindi. Ano mo? Okay. Ano sabi kayo ng verse 17? Ng Romans chapter 8. Okay, sige. Okay, makibasa. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung gayon nga, makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo'y lumuwalhati ng mga kasama niya. Bilang tagapagmana, ano? Ang fruit ng Holy Spirit na hinihingi niya sa atin. Pagtiis. Mapagtiis, hindi mareklamo. Ngaw, ngaw. Nyang, nyang. Ngaw. Aray. Hindi mareklamo. Mapagtiis. Eh, subukan mo, kumakain ka, tapos reklamo ka na reklamo, mabusog ka. Pagtiis hanggang kaya. Oo. Biro. Pagtanim, hindi biro. Maghatong na kayo po. So, ang pagtitiis ay isang character trait sa mga anak ng Diyos. Base sa verse 17. So, that is number 3. The believer has new adoption. In-adapt niyo tayo. Number 4. The believer has a new hope. Alam mo yung kwento sa hope? Ang kwento ko muna kayo ng hope. Merong mananampalataya na tumanggap kay Kristo. Hindi gano'ng kadaling nawala ka niyang pagsisigarilyo. O sabi niya, hindi siya makatid. Nangangasim siya. Dumaan siya doon sa tindahan. Sabi niya, saan ka ang hope? Naku, namutla siya, mamaya na dumarating sa kapatiran. Ay, anong ginagawa mo? Eh wala, may binibili lang ko din. Ano yun, sabihin tayo, hindi mauna ka na. Hindi nauna, nakaligtas sa tayo, binigyan sa kanya yung hope. Eh, Yossi na sa ganyan. Tapos, ano yung may dumating na, uy, Brad! Ano nagawa mo? Eh, kahit din pa lang niya. Siyempre, ibubugal niya. Ano ginagawa mo dyan? Tandaan niya, may lumala. Eh, parang siyang dragon. Malabas-labas. Oo. Tapos, matigas pa rin ulo niya.
nahuli siya doon sa pagkakataon na yun. Dahil naman siya nakasin. Alam mo kasi, isang bagay na habit na nag-develop sa atin at talagang gusto tagalin ng Panginoon ay gagawin ni Lord sa atin. And then again, bilang naman siya ng hope. At may dumating na mananampalataya naman natin, nagkalat-kalat eh. Sabi niya. Kung iabot sa kanya yung hope, sabi niya, ay, ano ibibigay mo? Hindi ba hope yun eh? Hindi hope, horse! Nakala ko. Diretso na yun. Diretso na siya sa kanya pagbabagong buhay. Yung hope niya naging false. So tayong mananampalataya ay mayroong bagong hope. Ngayon, in regards to pagiging Kristiyano natin, itong hope na to ay hindi natin lagi itong nararanasan. Bakit? Ang mundo po natin ay may kalungkutan at may kasayahan. Ngayon, bilang mananampalataya, pagka tayo may problema, saan tayo tumatakbo? Ano ang ginagawa natin? Sa panalangin, tatapo na natin, meron po tayo, ano ba tawag sa ganito? Ano tawag sa ano yan? Pagka mabigat ang mabigat yung problema, Depression. buntong hininga. Yung hininga mo, ibig sabihin nakabuntong. Ipon. Sa tindi ng iyong, sa tindi ng problema mo. Tayo po, yung grief natin, yung sobrang kalungkutan natin, tayong mananampalataya, ay, kuminsan, hindi natin maisip ko na papadalangin natin. So tayo po mga mananampalataya, binibigyan ng tinatawag ng groaning. Ano ba groaning? Itong groaning na nire-release natin ito sa pamagitan ng sobrang sakit at suffering natin. Nakabutong niya tayo. Hindi tapos sabi prayer. At mahirap mag-pray pagka ganon. Ngayon, ano sabi ng verse 18? Okay, baba tayo. Sabi dito, tinuturi ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat maihambing sa kalwalatiang mahayag sa atin. May kalwalatian doon ang mahayag sa atin. At yung suffering natin, ito po ay may katapusan. So, sa groaning, madalas ay hindi ka makapag-pray dito. Pero, alam mo bang nababasa rin dito ng Panginoon? Merong, kuminsan, ewan ko kung dumating na sa inyo ito, yung sobrang pigating-pigati yung puso mo. Ang groaning dito ay puro daing. Puro impit, dadaing. So, yung may masakit sa katawan mo. Gano'n ba na gano'n? Umuungol ka sa sakit. Gano'n, pagka mabigat ang loob mo, hindi ka makapanalangin. Do you know that naunawaan ito ng Lord? Katang po natin ang verse 26. Kaya hindi naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng narapat. Ngunit, ang Espiritu mismo ang namamagitan na may daing na hindi maipahayag. You see? Hindi mo masabi ko kung ano ipapanalangin mo. But, the Bible says, naunawaan din. Pag wala kang pera, alam ni Lord ito.
Pag kailangan ng desisyon, alam ni Lord ito. Alam na alam ng Panginoon ito sa atin. Okay. So, ito yung grit natin. Tandaan natin, ang pinag-uusapan natin, there is hope. Mag-groaning ka lang, dumain ka lang, maski hindi ka magsalita sa Panginoon, umiyak ka lang. Yun nga kanina, yun nga nagpatutulog doon sa subida kanina. Yung nanay niya, kapatid niya, may mga sakit, komplikado na. Ang ginawa niya, nag-fasting siya, umiyak siya sa Panginoon. At pagkatapos ay nakita siya ng anak niya. Hindi naman maintindihan ng bata dahil hindi marunong ng Tagalog. Ang ginawa ng bata, sinamahan siya, umiyak yung bata. Umiyak sa Panginoon. Alam ba yun? Nabago yung case. Sinagot ng Panginoon, hindi ka na alala, kapatid mo. Kasi kung minsan, yung utak natin, negative kagad. Kasi hindi tayo na-train maging positibo. Palitan maging positibo is the word of God. Okay. Pansinin din natin, hindi lamang tayo. Pagkaganoon ang pangyayari, sobrang tayo nasa espiritu ng pagiging grit o yung sobrang kapigatian. Ano ang command ni Lord sa 24:25? 24:25. Okay. Sabi dito, sapagkat tayo niligtas sa pamagitan ng pag-asang ito. Ngunit, ang pag-asang nakita ay hindi pag-asa sapagkat sino nga umaasa sa nakita? Subalit kung umaasa tayo sa hindi natin nakita, hinihintay natin itong may pagtitig. Ano pinag-uusapan? Ano ibig sabihin? Ano implication ni Pablo dito? We need to use our faith. Alam nyo, kapag hindi ginagamit ng church sa kanyang pananampalataya, alam ba nyo, mahina kayo iglesia. That's why every believers of the Lord must know how to use their faith. Halimbawa, Lord, sa taon na ito, hindi ako naniniwala ito lang bibigyan mo sa amin. I-train na natin isip natin. Lord, hindi ako naniniwala Sodom at Gomorrah ito kadachi ko o itong ano. Hindi gano'n. Train your mind na hindi gano'n ang tao. Bakit? Ano word na pinitaw natin kanina sa Romans 2:4? Ang kabutihan ng Diyos ang siyang humahatak sa tao para magsisi. Hindi kinakailangan parapain ng Panginoon. Hindi kinakailangan mamatay yung asawa mo o yung anak mo. Hindi kinakailangan mawala ka ng trabaho para magsisi. Ang kabutihan ng Diyos ang siyang humahatak sa atin sa pagsisisi. Kinakailangan maranasan niya ang pag-ibig ng Panginoon. Kinakailangan maranasan niya. Kaya kung pag naranasan ng tao, kabutihan ng Panginoon, ano masasabi niya? Napakabuti ng Diyos ko. Yun po. At kinakailangan discover mo at discover ang kabutihan ng Diyos. Huwag mo i-discover yung mga ginagawa ng Diablo sa paligiran. No. Sapagkat ang mundo ay papunta talaga sa kasamaan. Kaya na, habang siya gumagawa ng kademonyohan, ang Diyos naman ay abalat sa kabutihan. Kaya po ninyo, the miracle country, the miracle nation, Israel. Pag tinignan mo nga sa mapang Israel, napakalingkit, napapaligiran ng Arabo, Muslim countries. And yet, sinasabi nila, hindi ko pala dala iPad ko, and yet, sinasabi ang nilireklamo nila sa United Nations na mangamukam ng lupa yung Israel. Very small country, mangamukam ng lupa. Samantalang sila, ang lupa nila, buong Middle East kanila. At ganun ka tinitingnan ng Diablo. Papanganin tayo masyado dito. Ay, di ba? Tatambakan ko kayo ng mga negatibo kayo. No way. Hindi yung sinasabi ng Diyos mo. Meron kang
ikaw ay may bagong posisyon. Eh, mapupunta ba kayo rito kung di may plano ang Diyos sa inyo? Pangalawa, may guest kayo, may nakaalala sa inyo, sino siya? The Holy Spirit. Ano pa? May inadapt ka. Ikaw ay pinili ng Panginoon. And then, may bagong hope ka. Hindi lamang po kayo ang dumadaing. Sino pa dumadaing? Yung mga puro kahoy dumadaing. Alam, dinadaing ng puro kahoy. Okay, tingnan natin naman. Sa 19 hanggang 22. Verses 19 hanggang 22. Sapagkat ang masidhing inaasam ng sanlibutan at sanlilika ay ang inaasam paghahayag ng mga anak ng Diyos. Nadinig ba niya? Nadinig ba niya? Reading ko. Sapagkat ang masidhing inaasam ng sanlilika ang inaasam paghahayag ng mga anak ng Diyos. Mahayag ang mga anak ng Diyos. Ito mga anak ng Diyos na ito. Mga positive thinker ito. Mga renewed ang mind. Kaya mga, dito sa Japan, kahit ugod-ugod ka, hindi ka na makalakad, lumahan ka, kundi mamatay ka. Kahit hindi ka. Bakit? The doctors know well. Pag hindi mo ginagamit ang mga muscle mo, what will happen to you? Malulumpo ka. At pag nalumpo ka, makakalakad ka pa ba? Ganon ang ginagawa ng demonyo sa iglesia. Huwag mong gagamitin ang muscle mo, pati ano yun, yung pananampalataya. Pag ginamitin nyo ang pananampalataya nyo, dadami makakilala dito, dadami mababago ang buhay, dadami na naman ang mananampalataya sasamba sa Panginoon. Ayaw niya nun. Ayaw niya nun. Kaya okay na sa inyo. Ito na lang kayo. Hindi na problem. Okay. And then, ang masiding na asal, mahayag ang mga anak ng Diyos. Kaya nga yung mga anak ng Diyos, ang Diyos, tayo po pinagkatiwalaan naman ang palataya. Wala itong mananampalataya sa lugar na ito, kundi sino? Tayo. Sa 20, sapagkat ang sanlilikha ay kasarap ng kawalang kabuluhan. Walang kabuluhan ang sanlibutan, papupulok ang sanlibutan. Ang magbibigay lang ng lasa dito ay ang mga anak ng Diyos. Hindi sa kanyang kalooban, kundi dahil doon sa sumasakop sa kanya sa pag-asa. Ang sanlilikha naman, verse 21, ay mapapalaya mula sa pagkaanipin sa kabulukan. O, mga tungo sa kalayaan ng kaluwalhatian. Nino, ng mga anak ng Diyos. Ang laki ng role ng mga anak ng Diyos. Tayo po ang maghahayag ng mga plano ng Diyos sa sanlibutan. Okay. Then let's go to number 5. The believer has a new prayer helper. Ayan. Yung guest natin, yung Holy Spirit, eh sino yung helper natin? Okay, sa verse 26 hanggang 27 ay binanggit ito ulit. Kaya hindi naman ang Espiritu tumutulong sa ating kahinaan. Sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng narapat. Ngunit, ang Espiritu mismo ang namamagitan na may daig na hindi mapahayag. 27, ngunit ang Diyos na sumisiyasat ng mga puso ay nakakaalam kung ano kaisipan ng Espiritu. Sapagkat siya ang namamagitan na sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Sa namamagitan sa mga banal. So kung ano kalooban ng Diyos, mag-uusap sa mga banal. Kaya, mga kapatid, isa po sa sinasalita natin dito ay magbago po tayo ng pananampalataya. I-renew natin faith natin. Halimbawa,
sometimes kasi laging negative yung words yung lumalabas sa atin. Pagka hindi makapagpapala, ano sabihin? Palitan mo. Sino ang invento nito? Ilaw. Ng light. Kaya ba? Sino ba ang invento ng si Einstein? Alimutan ko na yan. Einstein niya. Si Albert Einstein? Okay. Kung si Albert Einstein ay sumuko, wala tayong ilaw. Ngayon, gaano kadami na ubos niya ng mga bumbilyo. Kaya hindi masamang sumubok ng pananampalataya. Halimbawa, pwede bang sama-sama tayo manampalataya sa taon na ito? Bubuksan niyo may gima? Yun una. Pwede bang manampalataya tayo na bago magtapos ang taon ay meron tayong aabutin tayo ng sa 20 na lang. Alam niyo, ulitin ko po ito. Ang biya po ay nasa halos, kung nabuo sila, pag ganun ng tao atras sa ngayon, meron po silang 8 ang umiya. Tinatarget namin by April, susubukan namin buksan. At by April, kasi by 2015, iba na po ang leadership ng bibigay ko kay Abner. So ako po ay magpapastor. Pero hindi na nga hulugan kung hindi tayo magkikita-kita. Andito pa rin kami. Bakit? Susubukan po ulit ang manampalataya. Bakit? Ito kasi nagpapalakas sa aking buhay. Ito nagpapalakas sa pagiging Kristiyano. Susubukan ko ang panibagong pananampalataya sa Panginoon. Okay. So, yung verse 5 natin, yung chapter 5 natin, the believer is a new prayer helper. So, in verse 27, sabi doon, ngunit ang Diyos na sumisiyasa sa mga puso ay nakakalap ko ng kaisipan ng Espiritu. May isip ng Espiritu? May isip ano? Okay. Sapagkat siya naman magitan na sa mga banal ay sa kalooban ng Diyos. Siya naman magitan kung ano mabuti, ipapaisip niya sa ating mga kaisipan. Okay. So, ang identity, itong ating helper, sa verse 26 ng Romans, He is the Holy Spirit. Inihayag doon. Pagkatapos, sa 26b, His prayers are vital. Because we don't even know what we should pray, pero ipapaisip niya sa atin. Kaya, mahalaga yung nagpe-pray tayo lang sa Espiritu. And then, patungkol sa pagiging masinhin ng helper, ay, paano siya manalangin? He prays for us with groaning that cannot be expressed in words. Sabi ng verse 26. What he prays, ano pinapanalangin sa atin? Yung he prays for us in harmony with God's will. Yung ayaw sa kalooban ng Diyos. Yun ang kanyang dinadala sa atin. Especially when it is the Word of God. Kaya nga, pag tayo ay nagpayo, hanggang pare, it must be in accordance with the Word of God. Kinakala hindi sa sarili nating kaisipan.
Okay. Number 6, na assurance. The believer has a new confidence. Ang mananampalataya ay mayroon siyang bagong confidence, kumpiyansa, pagtitiwala. Okay. Ano itong pagtitiwala natin? Punta natin yung verse 28. Paborito natin ito. Nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Sa kanila ng mga tinawag, alinsunod sa Kanyang mga layunin. Okay. Ano ang naka-involve dito? God causes everything to work together for good. Kahit na masama, ang nangyari sa iyo, yung si Jose. Hindi ba si Jose? Hindi maganda nangyari kay Jose. Tinapos sa balon. Pero, pagkakatapos sa kanya sa balon, naging daan para siya ay, makapunta doon sa karya ng hari ng Egypt. Ganun din, tingnan mo sarili mo. Akala mo ginagawa kang basura ng diablo. Pero kahit na ganun ang gawin niya, remember, because you love God, ano sabi ng 28? Ang Diyos ay gumagawa sa kabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Basta't ikaw ay umiibig sa Diyos, all things will work together for good. Para sa'yo. Walang gagawin ng demonyo. Kahit na gano'n kasi pangit at kasi pangit niya, kayang gawing maganda ng Diyos para sa'yo. Amen. Wala ka lang gagawin. Umibig ka sa Diyos. Umibig ka kay Kristo. Tawagin mo yung Holy Spirit. God, ganito na lang po pag-ibig at pagmamahal ko sa Omejima. Lord, ilabas mo po. Ang ganda nga yung mga tao dito na galing sa hindi magandang buhay at sa mga bago. Anong meron sila? Wala ang Diyos. Wala. So, involved lang dito ay yung pangit na gagawin ng demonyo sa atin ay kayang baliktarin ng Diyos pabor sa atin. Yun po. At ang titsakin lang natin ay yung pag-ibig at pagmamahal mo sa Panginoon. How much you love God. So, yun po. Those who love God and are called according to His purpose for them. Yan mo nga. Kuya Abed, kukunin ka ba ni Lord? Gano'n na lamang. Hindi ba alam na at tagang kang niligawan ni Lord tapos magiging ganyan ka lang? No. Hindi ganun yun. At hindi rin ganun. Yung iba di maamin na magtsatsagaan dito pagkatapos walang mangyayari. No. Hindi ganun. Hindi ko ganun tinitingnan ng ating Diyos. Hindi ganun kababa ang pagtingin ko sa Panginoon. You know, sabi nga kanina, I've been urinating blood since 1989. Kailan ako gumaling? Kailan tumigil? Yung pag-ihi ko ng dugo na to. 2012. 1989, 2009, 2012. Paanong paraan? I just pray in tongues and tongues and tongues. Lalabas ako sa CR, tongues ako ng tongues para akong baliw. Bumangon, tumiga ako. Luto ako na hindi ko alam kung ako'y nananaginip kung baka nagsasalita ako, nagpepe ako, alala pala. Maya-maya, damandam ako, ibig ko umihi ako.
Lumabas yung mga bato doon sa akin. Simula nun, hindi na ako umiinom dugo. Wala akong gamot. Nanalangin lang ako, nanalangin that's why I know my God. Kaya kung ang man ay dumana sa mga pagsubok, sa mga trials, na in my human mind ay hindi ko kaya isipin, still I love my God and He has a plan for me and you. Amen. Hindi po, actually hindi naman ito paramihan. Ang kinakailangan paramihan natin yung pag-ibig natin kay Lord. Pag-ibig natin kay Lord, pinag-uusapan dito eh. Again, basahin ko. Nalalaman natin na lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa kabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Sa kanila, ng mga tinawag, alinsunod sa Kanyang layunin. May layunin ng Diyos na tawagin ka. Hindi kayo lagi ni Lord yung taga-upo riyan. Hindi ganun. Pero nga, si Ate Bea ay nakasama na natin ibang fellowship. Pero yung kanyang pagiging word, ngayon na lumabas. Di ba? Si Ken, hindi mo gagano'n ng Santero. He keeps the record. May importanteng ginaganapan kayo sa buhay, sa ministeryo ng Panginoon. Mayroon po. Walang masasayang. Bawat detalye ng buhay niyo, naka-record sa ating Panginoon. So, may bagong takong piyansa ngayon. May bagong pagtitiwalang na-instill sa atin. Ang involved dito, yung love natin sa Panginoon. And then, number 7 is, the believer has a new destiny. Bago tayong destinasyon. Sa verse 29, yung verse 29, sabi rito, sapagkat ang mga nakikilala niya noong una pa, ay itinalaga naman niya, na maging katulad sa larawan ng kanyang anak upang siya maging panganay sa maraming magkakapatid. Maybe ang buhay mo ay hindi ako marapat-dapat sumunod na Panginoon, napakarami ko. No. I tell you, decree ito ng Diyos. Utos ito ng Diyos. Na maging katulad tayo na larawan ng Panginoon. Kamukha ka ni Lord. Yun yung pagkakahugis niya sa'yo. Maaaring sa isip ko, hindi ka pwede magkatulad mo kasi masama ako. No. Hindi ka tinignan ng Panginoon ng ganun. Minsan, yung si Ate Shoni, masakit yung yung tenga, hanggang dito sa may panga. Nung oras na yun, parang ayaw ko manalangin. Yung isip ko, ayaw ko siya ipanalangin ng Espiritu ko, tinutulak ako, ipanalangin siya. Then, alam ang ginawa ko? Ginawa ko yung langis ko, pagkatapos ako, gusto ko tayo ipanalangin. Tinalo ng aking isip yung desire ko. At sabi ko, aking manalangin. Sabi ko, Lord, sa oras na ito, hindi yung mukha ko titingnan mo. Kundi yung pagkakatanggap ko sa Panginoong Jesucristo. Gusto ko pagalingin mo lahat ng masakit sa kanyang katawan. At sinagot kami ng Panginoon din all. Ganun po. Once na inuudyohan ka ng banal na Espiritu, do it. Something good is going to happen. Gawin mo po. Walang ibang gagawa nun, kundi ikaw. Yun ang plano ng Panginoon sa atin. So, ito po ay
decree or utos ng God Father na tayong lahat ay maging katulad kamukha ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, kung gagalawin ka ng demonyo, hindi ka na niya maggalaw. Bakit? Ang tingin niya, ang mukha mo ay nagiling dahil kay Kristo. Wala rin si Esteban. Si Esteban sa gawa, di ba nung binabalibang nila? Ito naman, nakita ng mukha ni Esteban, nagliliwanag. Nagliwanag ang mukha ni Esteban. Okay. So, ito yung mga hakbang sa ating mga destiny. Okay, these are the steps. Gusto ko malaman natin, dahil dito, anong pa man ay kilala na tayo ng Ama. Verse 30. Sa verse 30, sabi dito, yung mga tinawag ng una ay kanya naman tinawag. Ito mga tinawag ng tinuring niyang ganap. Ano ka? Ganap. Hello? Ikaw ang ngayon ay isa lang ganap. Naniniwala ka ba? Kahit na ikaw ay o tayo ay gumagawa ng kapalpakan sa mata ng Diyos, tayo ay karap na gano'n ang makapangyarihan ang pananampalataya. Pananampalataya. Yun si Abraham. Si Abraham ba? Doon ba siya ay nakakilala ng personal sa Panginoon? Bago siya tuloy or hindi pa? Hindi pa? Hindi pa man tuloy si Abraham, siya ay ginawang ganap na ng Panginoon. O, nung ibigay ba ang law sa kanya? Yung law, yung covenant ng pagtutuloy. Before or after? Before or after? Ang covenant of circumcision. Before or after? Hindi pa. Bago pa ibigay sa kanyang law, dahil sa kanyang pananampalataya, si Abraham ay binigay sa kanya ang law, yung law of circumcision. Kaya ibig sabihin, hindi pa mo siya tuloy dahil sa nananampalataya ay tinuloy ng Panginoon katwiran ngayon. Kaya pansinin mo, ang pananampalataya ang napakahalagang bahagi ng ating pagiging Kristiyano. Ganun ka. Kaya ang pananampalataya. Kaya pag hindi mo ginamit dito, mga kapatid, huwag kayong magpatalo. Use your faith. There's power in your faith. Okay. So, bago pa banda, kilala na bago pa man, ay kilala na tayo ng Panginoon. Tapos, we were called by the Father. Verse 30. The verse 13. Sino tumawag sa atin? Father. Oo. Ang Ama ang tumawag sa atin. Hindi ka tinawag na kung sino-sino pa man. Ginamit yung tao upang ikaw ay makilala sa Panginoon. And then, we were justified by the Father. Pinawalang sana ka ng Panginoon. Halimbawa, nakamatay ka. Pagkatapos, binayaran mo na patay mo. Nagkasala ka pa ba? Binayaran mo. Ayon sa law. Hindi na. Pinawalang sana ka ng hukuman. Nagbayad ka. Ngayon, tayo, makasalanan tayo lahat. Supposed to be dapat mamatay. Pero because of Jesus Christ, tayo ay naligtas. Tayo dapat magdusa. Pero siya ang nagdusa para sa iyo. Ganun yun. Kaya ikaw ay pinawalang sala. Ang ibig sabihin, may sala ka ba? Wala. Pinawalan. Kaya huwag yung hayaang kakatulang kayo ng iba. Walang sino man dapat tupatol sa atin. Okay. Then, we are glorified by the Father. Pagkatapos tayo pa, walang sala ng Panginoon, nilolati tayo. Verse 30 din yun. Sa verse 30. Mga tunuring na ganap at nilolati din naman niya. Okay.
Kung titiyan mo, itong verse 30 ay napakalaman nito. Yung mga tinalagan niya, kanya naman, tinawag. Number 1, tinawag ka. At mga tinawag niya, tinuring niya ganap. Number 2, ganap ka. At ang mga tinuring ng ganap ay nilulhati na hindi naman niya. Tatlo, no? Tatlong bagay yun. Ay na sa verse 30. Okay. So dahil dito ay walang bagay o paghatol na pwedeng gawin sa mananampalataya. Hindi papaintulot ito ng Father. Alam mo yan? Okay. The Father will not allow this. Verses 31 hanggang 33. Bakit? 31 to 33. Pakibasa po natin. Ano nga ang ating sasabihin sa mga bagay nito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, Sino? meron ba? Meron ba? Meron ba laban sa atin? Meron. Sino? Satanas. Wala. Okay. Siya na hindi pinagkita kanyang sariling anak, kundi binigay dahil sa atin lahat. Bakit? Naman, hindi bibigay sa atin lahat. Nang walang bayad ang lahat ng mga bagay. Hello? Unawa ba yung 32? Ulitin natin. Siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi binigay dahil sa ating lahat. Bakit? Naman, hindi ibibigay sa atin nang walang bayad ang take note, lahat ng bagay. Lahat ng bagay nasa ilalim ng ano? Ng kapangyarihan ng bibig. Ano? Paano? Mangingi ka. Hangino. Sa kanya. Huwag ka sa tao mangingi. Ang tao, pagka binigyan ka sa dalawang beses, tapos na yun. Bakit? May sarili sa pangangailangan. Ang Diyos wala. Ang pinakamagandang word po dito yung lahat ng bagay. Pwede mo palang hingin sa Panginoon. Kakaunawa po ba tayo? Okay. Tapos, sabi pa rito, yung 33, sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga pinili ng Diyos? Meron ba? Sabi niya, yung demonyo, demonyo na rin, madali sa utusan eh. Madali pa ang utusan yung demonyo, kaya sa ating kuminsan eh. Yung utang natin eh, ayaw baguhin eh. Ang Diyos ang siyang umaaring ka na. Maliwanag ka. Okay. So, hindi papaitulot ng Diyos sa atin yun. Bakit? He once gave His Son. He now gave us all things. The Son will not allow this. Hindi papayagan ng anak yun. Bakit? He died for us. Kaya nga, friend of God eh. He was resurrected for us. Hindi siya binuhay ng Diyos na kuminyo mo. Siya ay binuhay para sa atin. And now, may ginagawa ng Diyos sa atin. He now prays for us. Nananalangin siya para sa atin. Verse 34. Sino nga ito? Si Kristo Jesus na namatay? O siyang muling binuhay mula sa mga patay na sarig at sa kanan ng Diyos na siya na magitan para sa atin. Siya na magitan para sa atin. Ngayon, may pwede bang maghiwalay sa atin kay Lord? Ala. There exists no possible separation from the Savior. Okay. Both life and death. 35 hanggang 38. Sino ang mapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahirapan ba? O ang kapigatian? O ang pag-uusig? O ang tagutom? Kahubaran? O panganib o ang dama? Kaya na nasusulat. Dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw. Kami tinuturing ng mga tupa sa katayan. Ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa nagtagumpay o nagtatagumpay sa pamagitan niya na sa atin ay umibig because of the love of Christ. Okay. So, maliwanag po na walang uri
pati daw mga demonyo lang ang pwedeng bantang sa atin. Kaya natin yung verse 38. Hindi niya tayo mahanda. Sapagkat ako'y naniniwala lubos na kahit ang kamatayan man, ang buhay, ni mga anghel, ni ang mga pinuno, ito yung mga fallen angels ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alinmang nilalang, ay hindi makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos ng nakay Cristo Jesus na Panginoon natin. Wala o pwedeng maghiwalay sa atin sa Panginoon. Minsan nga, kahit gusto mong maghiwalay, hindi mo kaya basta-basta i-divorce ni Lord. Bakit? Lalo na kapag tinatakan ka ng banal na Espiritu. Hello? Amen. Hindi ka makakatakas sa kamay ng Panginoon. Kaya niyang mag-utos sa mga angels. Ang mga haya, umalis Christian niya. Pero hindi ginawa ni Lord yung dati. Hindi niya kinuha yung ating free will. Hinahayaan niyang mag-isip ka ng may katinuan. Na may kaayusan, base sa kanyang salita. Walang makapag-ihiwalay sa atin sa Panginoon. Kahit tambahan ka ng napakaraming tukso, walang makapag-ihiwalay sa atin sa Panginoon. Tandaan niyo po yung word na ating sinabi. In summarization, ito po yung ating pinag-aaral na 7 bagay. Para po tayo ay ma-refresh ng pag-ibig ng Panginoon. Number 1, the believer has a new position. Yung position natin kay Lord, bago yan. Pangalawa, the believer has a new guest. Lagi po nyo tatawagin yung Holy Spirit. Begin to call on the Holy Spirit. Number 3, the believer has a new adoption. May bagong pagkakakukup tayo. Number 4, the believer has a new hope. Laging bago ang ating pag-asa. Siya'y bago tuwing umaga. Number 5, the believer has a new prayer helper. Kaya yung prayer mo, pwede ibigyan ng panibagong energy ng Panginoon sa atin. Number 6, the believer has a new confidence. And the last, the believer has a new destiny. Heavenward po tayo. Sa ayaw at sa gusto ng Diablo, tayo po ay sa Panginoon. Walang po pwede magpaghiwalay sa akin. Okay, tayo po lahat ay tumayo. Thank you, Jesus. Salamat po. Oh, we bless your name. Hallelujah. Thank you, God. Ora masagkala kayo. Oh God, thank you, Jesus. Hallelujah. Oh God, yekalabasya Diyos. Oh God. Oh God, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Oh, God. Sige po. Ilarawag po ninyo sa inyong puso at kaisipan habang tayo ay mananalangin. Ang Diyos ay
Para bang yung bata na lumapit sa kanyang ama, hihimas-himas ka sa ulo. Tapos, sinasabi niya, anak, aking anak, sa iyong palagay, anong bagay ang imposible para sa iyo na hindi mo kaya ibigay? Gusto ko malaman mo, ang kanyang sinabi, na magpahanggang ngayon, hindi ka pa humihingi. Humihingi ka upang manubos ang iyong kagalakan. Humihingi ka upang manubos ang iyong kagalakan. Huwag mo kong lalagyan ng limitasyon sa iyong kaisipan. Huwag mo lalagyan ng kontrol ang iyong sarili. Kasi maliwanag yung sinabi niya, kaya niyang ibigay ang lahat ng bagay. God, alam mo po yun. Simula na po, isa ako medyo mahal. We are praying for them, Panginoon. We are praying for every leaders. We are praying for members. Nagbigay po ng kalakasan sa aming Panginoon, yung sinabi mo. Na kaya mong ibigay lahat ng bagay. People come and people go. Subalit nandito pa rin yung mga matsatsaga. Salamat sa kalang puso. I would like to ask an assistance from you, Lord God. I could sense a very big angel of the Lord na yung kanyang pagpakay nakalungog sa bawat isa. May mga pinanghihinaan ng loob. Subalit salamat sa iyong encouragement. Hindi kami kayang ihiwalay ng mga pagsubok. Hindi kami kayang ihiwalay ng mga pagtukso. Hindi kami kayang ihiwalay ng mga pag-uusig. Salamat po dakilang Diyos. It's because of Jesus Christ. Nag-overflow yung love niya. At tunayan, Panginoon, hindi saan pa mang bagay kami lalakas o lumalakas. Kundi, daman lamang po namin, Panginoon, sa aming mga puso yung po pag-ibig mo. Hayaan mo nga po, sa oras ito, maramdaman ka. Just, Lord, I am asking for a touch, for your touch sa aking mga kapatid sa umaga, sa oras ito. A touch from the Lord. I ask the angel of the Lord to touch each and every one of us. Yung pong angel na nagpalakas sa hardin ng Getsemani, bumaba sa amin at magbigay ng kalakasan. Oh God, hallelujah. Yung madama niya sa kanyang sarili, that he was touched by God.
Si Jacob was touched by God. Si Jesus was touched by God. So, there is no reason kung bakit hindi mo itatouch ang iyong mga anak sa hapong ito. I pray right now. I pray, Holy Spirit, oh God. Sige po, habang kayo nakayuko, damahin po ninyo yung hipo ng Holy Spirit sa inyo. Damahin nyo yung kanyang kamay. I am asking the Holy Spirit na nasa atin, yung Holy Spirit nasa atin, na patuloy niyang gawin yung kanyang gawain na holiness sa atin. Sanctification, the process of holiness. Yes, Lord God. Paghanin mo ang mga dibdib na may mga kabigat. Malaya kang gumanawad kami. Sige. O Holy Spirit, hayaan mo, Panginoon, madama ng bawat isa. God. Thank you, Holy Spirit. Oh. Oh, God. God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Nilalabas po namin, Panginoon, sa oras ito, that something very special mangyayari sa kanila. Simula sa hapong ito, magkakaroon sila ng breakthrough. Maririnig nyo kanilang mga minds. Yung mga mata, yung na nakakita, Panginoon, you will open their eyes and see plenty of people coming to the church because of what you have done. Lord, bayad na po ang aming mga pagkakautang dahil sa iyo. And because of this, Lord, yung faith, palakasin mo ng palakasin. Yes, Lord God. Yes, Lord God. God. Salamat po sa iyo, Holy Spirit. It is not by our strength, it is not by our mind, but it is through faith in Jesus Christ. Salamat po, Panginoon. Kaya mong yung assurance po, itatak mo sa aming mga buhay, sa aming mga puso. Magiging may mga sakit karamdaman. God, kasama mo kinuha yan sa krus ng Kalbaryo. And I pray for those little children, Panginoon. Binabless ko sila at hindi ko pinapahintulutan na sila ay paglaruan ng sakit at karamdaman. I declare healing sa bawat isa. Sa banal na dugo at sa sugat ni Jesus na tinamo sa krus ng Kalbaryo. Father God, we thank you for everything that you have done for us. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Palakpakan po natin si Lord.